Hello kapamilya, kamusta po? Ayan at meron na naman po tayong bagong itatanim kapamilya. At ayan kapamilya, alam niyo po ba itong green pea na to napakabilis lang itong anihin at ito ang itatanim natin. Kaya ayan, bumili tayo ng 2 pack. At itong mga ganitong pananim kapamilya, napakabilis lang palang i-harvest ito. 36 days lang pwede na siyang i-harvest. At tingnan nyo, may na-pre tayong kinchay. Kinchay yan at medyo marami-rami yung kanyang seeds na nakalagay dyan sa pack na yan. Pre po yan ng ating biniling green pea, kaya yan maganda, may mga pananim na tayong mga ganito. Bago lang, first time natin magtanim ng ganito kapamilya, at ito ay magandang itanim at napakabilis lang itong i-harvest. Kaya isa ito sa idadagdag natin sa ating garden. At ito ay, alam nyo po ba kapamilya, na napakamahal ito. Guhit-guhit lang pag bumibili tayo, at sobrang mahal pagka bumibili tayo sa palengke ng mga ganito. Kaya gusto ko tong itanim bukod sa mabilis lang i-harvest. At ito ang laman ng isang pack, 79, approximately 79 pieces daw yung laman niya. At ito yung laman ng isang pack. O di po ba, meron na tayong bagong pananim. Kaya ayan, itatanim natin. Yan po yung ating green pea at magsisimula na tayong magtanim mamaya-maya lamang. Bye! Hello po kapamilya, kamusta po? Ito po, itatanim na po natin yung ating green pea. At ito napakaraing tawag dito. Green pea, sweet pea, sugar pea. Yan po yung mga tawag nila, pero yan yung ating itatanim. At ito napakabilis lang nito kapamilya. Itong mga ganitong pananim kapamilya, based dun sa ating kaibigan na nakasubok ng magtanim at nainganyo nga tayong magtanim, dahil siya yung nagsabi na ito palang green pea na to 36 days direct sowing po yun, pwede ka na mag-harvest. Ganun po pala kabilis itong green pea na to. Kaya ito, itatry natin at mukhang maganda nga ito, kasi syempre pagka ganyang nagtatanim tayo, syempre gusto natin yung mag-harvest tayo kaagad. Hindi na tayo mag-aantay ng napakatagal na panahon, kasi ito more than 1 month lang, 36 days lang pwede ka nang mag-harvest. Kaya napakaganda po. At ito yung naging pre po natin. Meron tayong pre na kinchay ba to? Oo po, kinchay po yan. At yan yung naging pre natin dun sa pagbili natin. Kaya salamat naman kay seller, kasi binigyan niya tayo ng pre na kinchay, at yan magagamit pa rin natin, may tatanim natin. Kaya ayan, malaking pakinabang yan pagka may mga ganito rin tayong pananim, kasi kailangan din natin yan. Hello kapamilya, kamusta po? Ito po yung ating talong, at naku, tingnan nyo, may pabulaklak na yung ating talong. At ito nako, masaya tayo ngayon dahil nakikita natin yung ating mga pananim. Lahat sila ready ng mga mamulaklak. Yung ating kamatis, itong talong natin, at yung ating mga iba pang pananim. At naku, kailangan magtanggal na tayo ng dahon para yung mga nutrients ng ating mga pananim hindi mapunta dyan sa mga lumang dahon. Kailangan pagka ganyang namumulaklak na sila, tanggalin na natin yung mga dahon-dahon na tuyo dyan sa ilalim niya, para yung mga bulaklak ng ating mga pananim magtuloy-tuloy. At yan kasi yung mga lumang dahon na yan, at yung mga sirang dahon dyan sa mga ilalim niya, kailangan linisin natin para hindi na sila umagaw ng nutrients dito sa ating mga pananim, dito sa mga bulaklak at sa mga maliliit na magiging bunga niya. Kaya yan kapamilya, yung ating mga pananim na talong na haba po ito kapamilya, pero may mga na ilagay din tayong talong na bilog, pero yung mga yun nahuli kasi, kaya hindi pa sila ready magbulaklak. Pero ito halos lahat may mga pabulaklak na sila. Kaya ayan kapamilya, yung ating talong, ay nako, hindi na tayo bibili. Hello kapamilya, kamusta po? Ayan po yung ating kamatis, at etong kamatis natin kapamilya, naku, tingnan nyo, ready na silang mamulaklak. At tingnan nyo, ayan napakarain na niyang mga pabulaklak, at ito malapit-lapit na tong mamunga. Kaya ayan mga kapamilya, yung ating mga kamatis, at yan tingnan nyo,
O, 'di ba? Ready na silang mamunga at yan sandaling panahon lang yan mamumunga na yan dahil may mga bulaklak na siyang lumabas kaya yung ating mga kamatis na itinanim mabilis lang po yan. Napakabilis lang antayin. Kailan lang natin ito ipinakita na malalaki na sila ngayon bulaklak naman yung ipinapakita natin at naku, rewarding na talaga pagka ganito yung mga pananim natin at yung pinaghirapan natin nakikita na natin at isa pa itong kamatis mahal ngayon kaya ayan, hindi na tayo bibili kasi may mga pananim nga tayo. Ito po yung kagandahan pagka nagtatanim tayo mga pamilya dahil ito magandang itanim at ito malaki din ang pakinabang dito. Kaya ang kainaman pagka nagtatanim tayo, hindi na tayo bibili, tipid pa sa budget natin. Kaya ayan ang ating kamatis. Hello po kapamilya, kamusta po? Ngayon po tanghalian at nagready po tayo ng ating tanghalian. Ito po yung ating niluto, tokwa sa cauliflower lang po, simple lang tong ating tanghalian kapamilya at ito mabilisang luto lang. Nagprito rin tayo ng ating tokwa at yan sinahog natin doon sa ating cauliflower. At yan, simple lang yung ulam. At syempre, gumawa rin tayo ng sausawan para yung ating pritong tokwa meron tayong sausawan. Kaya ayan kapamilya, masarap na naman yung ating tanghalian at isa na naman po itong mabilisang recipe at yan napakasimple lang lutuin. Humati lang tayo dun sa ating tokwa at kumuha tayo ng mga ilang piraso, pinangsahog natin dun sa ating cauliflower at yung iba naman ayan at isasawsaw natin sa ating ginawang sausawan. Naghiwa lang tayo ng ating pipino saka yung ating sibuyas, paminta, saka nilagay natin ng konting sili at yan tinimplahan natin yung toyo sa suka. Kaya ayan kapamilya, masarap po yung ating ginawang sausawan at kahit pritong isda po dyan pwedeng isawsaw. Kaya ayan kapamilya, ayan po yung ating tanghalian. Ayan at ready na po tayong kumain. Ayan na po yung ating tanghalian. Kain po tayo mga kapamilya. At yan isa na namang reseping pananghalian. Ayan po at kain na po tayo. Bye!